Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon, nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Kaya't bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ikadalawang linggo sa karaniwang panahon. Maganda po na tayo'y makapagnilay tungkol po sa nagiging reaksyon natin o kung paano natin tinatanggap ang mga salita na naririnig natin mula sa mga tao. O pwedeng ito ay maganda o pwedeng pangit sa pandinig natin. Pwedeng ikatutuwa natin, pwedeng ikakagalit natin. Lahat naman ng ito, gaya ng nasabi ko rin kahapon, no? Wala tayong kontrol sa kung ano ang iisipin at sasabihin ng ibang tao. Pero tayo po ang may kontrol sa kung paano tayo magre-react dito. Ilan na ba sa atin yung tumigil na tayo sa paglilingkod, inayawan natin, hindi natin ipinagpatuloy ang magandang misyon o gawain natin dahil lamang nagpaapekto tayo sa mga naririnig natin. Sa unang pagbasa, maganda naman po yung nangyari. Nagbabalik sina David, ganun din sila Haring Saul. Mula doon sa pakikipagdigma, napatay na ni David si Goliath, yung mga Pilisteo, nasakop nila. Pero noon sila po ay umuuwi, ang sabi, libo-libo ang pinatay ni Saul. Okay na sana, no? Libo-libo ang pinatay ni Saul. Si David, 10,000. At dahil narinig niya ito, nagngit-ngit siya sa galit. Naikumpara yung kanya pong achievement sa na-achieve ng ibang tao. So anong ginawa ni Saul? Pinalak niya ng patayin si David. Minsan po pwedeng yung pure intention natin dati, no? Yung pure intention natin dati ay napapalitan ng yung isang kahinaan kasi ng tao ay yung pinupuri ka. Kapag nasanay ka na pinupuri ka ng mga tao sa iyong gawain, ay lumalaki ang ulo. Kaya kapag may dumarating at pinupuri na rin ng ibang tao, medyo nagkakahalo-halo na. No, na yung lahat ng insecurities, ng selos, na uuwi sa galit, umaantong sa pagpatay. Dahil lamang hindi mo na-handle yung comment ng ibang tao. Kaya nga sa Ebanghelyo, ano ang sabi sa Ebanghelyo sa karanasan ni Jesus at ng kanyang mga alagad? Dinadayo siya ng napakaraming tao mula sa iba't ibang lugar.
Dinadayo siya para lamang mahawakan yung kanyang damit o kung anuman para mapagaling na maraming o mapagaling ang maraming may sakit. Sabi dito, bawat inaalihan ng demonyo, nagpapatira pa, tumisigaw. Ano ang isinisigaw nila? Ipinagsisigawan nila ang pangalan ni Jesus, kung sino si Jesus. Sabi, ikaw ang anak ng Diyos. Kung maririnig ito ng ibang tao, ikaw ang anak ng Diyos, mas lalo kang pupurihin, mas lalo kang sasambahin. Lalapitan ka ng mga tao dahil anak ka ng Diyos. Pero ano ang sabi ni Jesus? Pinatahimik niya ito at pinagbawalan na magsalita. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. So yung wisdom, no? Bakit ayaw ipasabi? Kasi baka magkaroon ng may mga tao na medyo hindi kayang unawain. May ibang tao na hindi ka kayang tanggapin sa kung ano at sino ka. Para bang hindi nararapat yung publicly, no, na i-broadcast mo yung identity o pagkatao mo, kung kayan o pwedeng mahadlangan yung magandang hangarin na makapaglingkod ka. Pwedeng mag-unahan ng mga tao. So, nakikita po ba? Kung papakinggan mo yung mga negative comments, pwede kang magalit. Kung tatanggapin mo naman yung mga positibong komento sa iyo, papuri, lahat na, ang nangyayari ay pwedeng lumaki ang ulo natin. Nahihirapan tayong i-handle. Ano man yung naririnig natin, maganda o pangit, hindi tayo marunong mag-handle. Hindi tayo marunong magproseso. Kaya tuloy, nahahadlangan. Yung iba, umaayaw na sa gawain. Yung iba, lumalayo na. Yung iba naman, kahit sa simbahan, nagkakagalit-galit, nag-aaway-away kasi yung mga naririnig. Titingin ko po, maganda o pangit? Papuri man yan o critic man yan? Nawawala tayo sa focus ng ating pagsiserve. Okay pa ba tayo? Diba? Kaya sana din, no? Mas maging maingat din tayo sa binibitawan nating salita. Kasi may mga tao din na hindi rin marunong mag-handle, no? Mag-ingat din tayo sa mga binibigyan ng papuri. Mag-ingat din tayo sa binibigyan natin ng mga comments. Pero kung tayo mismo, sana mas maging malawak ang ating pangunawa. At manatili tayo doon na kaya ka naglilingkod ay para sa Panginoon, hindi para sa sarili. Kung tutulong, tumulong. Pansinin man o pasalamatan man o hindi, malinaw sa iyo na gusto mong tumulong, period. Pero kung nagsisimula na magkaroon ng sadamdamin na, ay, hindi man lang ako napuri, hindi man lang ako nabigyan ng certificate, hindi man lang ako na salamatan. Samantalang yung iba, yan, pag nagkakaroon na tayo ng samantalang iba, medyo umatras ka na ng konti at magnilay ka na. Kasi maaapektuhan nito ang iyong paglilingkod para sa mauwi ka sa tukso na dapat sa iyo nakafocus. Ang halimbawa at aral ng ating mga pagbasa ngayong Huwebes ay patuloy natin na namnamin at patuloy natin pagnilayan kung nasaan ba tayo sa kalagayang ito ng mga kwento sa ating pagbasa. And